Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Panginoon sa Kristo, sa panibagong umaga. Father God, thank you for a new day. It's Monday morning here in Houston, Texas. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ang kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon Jesus, sa aming mga buhay. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. Holy Spirit, salamat po. Nakaraos kami sa buong linggo. Ngayon ay panibagong linggo na naman. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God, ang Diyos na buhay. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na buhay. Sa iyo kami nananahan. Sa iyo kami naniniwala. Dahil ikaw ang Diyos na may gawa ng lahat. Father, thank you. Thank you that you are in control of everything. Oh, hallelujah. It's Monday morning. Monday. God is good all the time. Monday is here. Yes, Jesus. Lunes is real. Salamat sa Diyos at Lunes na. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. 1:3:16, gayon na lamang ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Panginoong Kristo. Kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Welcome dito sa ating live, mga katinggisan. Yan, tayo ay welcome dito sa ating live. Kung nakakita ang aking sarili, o nag-move siya, bakit siya nag-move? Huwag ka mag-move. Diyan ka lang. Okay. Welcome dito sa ating live.
Ngayon ay Monday morning here in Houston, Texas, July 14, 2025. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan at tayo ay nagising, tayo ay nandito ulit para siya ay ating purihin. So Facebook viewers, Facebook joiners, Facebook YouTube viewers, welcome dito sa ating live, ang Team Jesus School of Faith. Ngayon ay July 14, 2025. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Fresh from the bed! Hallelujah! The joy of the Lord is my strength. Ayan, so ganito ang ating damit. Salamat sa Diyos sa damit na kanyang ibinigay sa ating mga ka-Team Jesus sa bawat araw. Kaya tayo magpuri sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapa ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. God is good all the time, and all the time God is
Good. Ayan, palakpak para sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nararapat nating kilalanin, itaas. Siya lamang ang Diyos na buhay at walang iba. Oh, hallelujah, Jesus. Our miracle, our miraculous God. Oh, hallelujah, glorious Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa aming mga buhay. Kami ay nandito upang ikaw ay aming ipakilala sa sanlibutan, pag-aralan ng iyong mga salita at maging gabay at kami rin ay magagamit mo para sa iyong kapurihan, Panginoong Diyos Ama. Oh, hallelujah. Maraming salamat po at andito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Panginoong Diyos Ama, sabi po sa iyong mga salita, Jesus is the real vine. Whoever remains in me, I remain in Him. So, Panginoon, kami po ay, siya po ang aming kinikilala na totoong parasan at we wanted to remain in Him. Para sa ganoon, siya rin ay mananatili sa amin. Kaya, Panginoon Diyos, nandito kami, nagpapakumbaba, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan, sapagkat kami ay iniligtas na ng iyong anak na si Panginoong Hesukristo, ng aming kinikilala na aming Diyos at aming tagapagligtas. Oh, hallelujah. Yes, Father God, hallelujah. At dinideklara din namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanira sa amin, nanlibak sa amin, sa mga taong mayroong mga atraso sa amin, Panginoon Diyos. We release forgiveness, Lord. Let the conviction of the heart, conviction of the Holy Spirit be upon their hearts, na matuto sila sa mga salita at baguhin mo sila, Holy Spirit, upang sila rin ay makaranas ng iyong kapayapaan, ng iyong mga pagpapala, ng iyong kagalakan sa puso. O, hallelujah, at ng lahat ng mga bagay, sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat. O, hallelujah. Yes, we welcome your Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So kami ay naniniwalang nandito ko ngayon sa aming kalagitnaan. Panginoong Hesukristo, we declare that the King is in the room. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face.
I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Dinideklara namin ng live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Kristo, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong sakripisyo na walang maaring makapagkumpara. Oh, hallelujah. At bigyan mo kami ng maayos na internet connection, strong internet connection sa lahat po ng mga nandito ngayon. Dinideklara ko ang maayos na internet connection, Panginoong Kristo. At nirebuke namin ang slow signal ng aming mga internet, Father God, nang sa ganun po ay maayos naming marinig ang mga mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! God is good all the time, and all the time, God is good! Salamat sa Diyos! So, welcome dito sa ating live. Kumusta ang inyong mga umaga, ang inyong mga, ay inyong Lunes. Ngayon ay Lunes ng gabi sa Pilipinas. Dito ay Lunes ng umaga. God is good all the time, and all the time, God is good. Ayan, mga ka-Team Jesus, tayo ay kunin na natin ang ating mga Biblia. Biblia is real. At tayo ay makinig sa mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. So, tayo ay nandito, kaya masaya tayo sapagkat tayo ay ginising ng ating Panginoong Jesucristo upang makapagpapatuloy sa ating misyon, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. So, noong nakaraang Sabado, yon ay July 12, 2025, ay tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu na ang mga pangako ng ating Diyos Ama sa mga buhay natin ay hindi napapako. Kaya tayo, mga ka-Team Jesus, ay namumuhay ayon sa pangako ng Diyos Ama. Unang-una, ang John 3:16. Kaya dapat ay pangahawakan natin ang kanyang mga pangako sapagkat ang kanyang mga pangako at kanyang panunumpa para sa isang tao, para sa iyo, ay hindi napapako. Siya ay tapat at hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga sinasabi. Kaya dapat tayo ay magkaroon ng pag-asa at tayuan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo upang anuman ang mga sitwasyon na darating sa mga buhay natin ay hindi tayo magagapi. Subalit tayo ay maging matagumpay sapagkat hawak-hawak natin, pinaniniwalaan natin ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu. Hallelujah! God is good all the time. Okay, so dito tayo, mga ka-Team Jesus, no turning back tayo, anuman ang mangyayari, by the grace of God, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu, ang magbibigay sa atin ng ating mga kalakasan sa ating mga kahinaan sa gitna ng tukso. Siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang tayo ay makaalpas, upang tayo ay ma-overcome natin, malampasan natin, at mapagtagumpayan natin ang anumang mga tukso na
na maaring iyon ang maging dahilan upang tayo ay makapag-compromise sa ating pananampalataya kay Kristo. So, no compromise, mga ka-Team Jesus. Okay, dito tayo sa Hebrews chapter 7 na tayo, mga ka-Team Jesus. Ang paring si Melchizedek. Ayan. So, ito yung tinatanong ko kay Panginoon. Sabi niya, wait ka lang, wait. Okay po, ito na pala siya. Chapter 7, verses 1 to... Oh, mahaba siya. 1 to 28. Okay? So, tingnan natin ang chapter 7, 1 to 28. Asa na ang inyong mga Biblia? Basahin na natin ito. Itong si Melchizedek ay hari noon sa Salim at pari ng kataas-taasang Diyos. O, hari pala to si Melchizedek. Nang pauwi na si Abraham mula sa pakikipaglaban sa mga haring nilupig niya, sinalubong siya ni Melchizedek at pinagpala. Pagkatapos, ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang kahulugan ng pangalang Melchizedek ay hari ng katuwiran. Oh, hari ng katuwiran. King of righteousness. Yan ang ibig sabihin ng Melchizedek. At dahil hari siya ng Salim, nangangahulugan na siya ay hari ng kapayapaan. Hari siya ng Salim. So, King of righteousness ang Melchizedek ang ibig sabihin nun. At wala ring, hari ng kapayapaan, walang naisulat tungkol sa kanyang ama at ina o maging sa mga ninuno niya. At wala ring naisulat tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Katulad siya ng anak ng Diyos, ang pagkapari niya ay walang hanggan. Isipin nyo na lang kung gaano kadakila si Melchizedek, kahit na si Abraham na ama ng ating lahi ay nagbigay sa kanya ng ikapo mula sa lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga paring mula sa lahi ni Levi ang siyang tatanggap ng ikapo mula sa mga kapwa nila Hudyo, kahit na nagmula silang lahat kay Abraham. Hindi kabilang si Melchizedek sa lahi ni Levi, pero tumanggap siya ng ikapo mula kay Abraham at pinagpala pa niya si Abraham, ang taong pinangukuan ng Diyos. At pinagpapala pa niya si Abraham, ang taong pinangakuan ng Diyos. At alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpapala. Kung tungkol sa mga paring mula sa lahi ni Levi na tumanggap ng ikapo, mga tao lang sila na may kamatayan. Pero pinatunayan ng kasulatan na si Melchizedek na tumanggap ng ikapo mula kay Abraham ay nananatiling buhay. At masasabi natin na kahit si Levi na ang angkan niya ang tumanggap ng ikapo, ay nagbigay din ng kanyang ikapo sa pamamagitan ni Abraham. Sapagkat nang magbigay si Abraham kay Melchizedek, masasabi nating si Levi ay nasa katawan pa ng ninuno niyang si Abraham. Alam natin na ang kautosang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid,
hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melkisedek, na iba ang pagkapari ni Aaron. At kung papalitan ang pagkapari, kailangan ding palitan ang kautusan. Ang ating Panginoong Hesus na siyang tinutukoy na ipinalit sa mga pari ay kabilang sa ibang lahi, dahil malinaw na galing siya sa lahi ni Juda at hindi kay Levi, at wala pang naglingkod kahit kailan bilang pari mula sa lahi ni Juda, sapagkat nang sabihin ni Moises kung sino ang maaaring maging pari, wala siyang sinabi tungkol sa lahi ni Juda. Si Jesus ay katulad ni Melkisedek. Dito lang pala tayo muna sa mga katindisas. Dalawang part pala itong chapter 7. So dito muna tayo sa chapter 7 verses 1 to 14 lang tayo, mga katindisas. 1 to 14. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Gabayan mo kami upang sa ganoon ay maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating. Tulungan mo kami, Panginoon Jesus. Hallelujah. You are good at all times. Mangusap po kayo sa bawat isa. At naway ito po ay maging gabay namin upang patuloy namin lalakaran ng aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. In Jesus' name, Amen. So dito muna tayo sa unang bahagi ng chapter, mga katim Jesus, unang bahagi ng chapter 7, verses 1 to 14. Yan na muna tayo para hindi masyadong mahaba. So dito, pag-usapan natin kung sino itong si Melkisedek. Siya pala ay hari. At siya rin ang pari at kataas-taasang Diyos. So, ibig sabihin nun, siya ang pinili ng Diyos Ama bilang kataas-taasang pari. Bilang pari ng kataas-taasang Diyos. Na kung saan, mismong si Abraham na pinangakuan ng Diyos Ama, na kung saan ang kanyang lahi ay magiging kasindami ng mga bituin, ay pumupugay kay Melkisedek at nagbigay pa ng tithe ng 10% ng lahat ng kanyang nasamsam mula sa kanyang pakikipagdigma sa iba't ibang mga kaharian. So, ganoon kataas ang posisyon ni Melkisedek sa kaharian ng Diyos. At 'di ba sabi dito si Jesus, dito tayo balikan natin ang Hebrew 6 verses 20. Kung saan nauna nang pumasok si Jesus para sa atin. Siya ang punong pari natin magpakailanman katulad ng pagkapari ni Melkisedek. Yan ang sinasabi. Katulad ng pagkapari ni Melkisedek. So, pinahayag dito na si Melkisedek ay isang hari. Hari ng katuwiran. King of righteousness. Kagaya kay Panginoong Jesucristo, siya ang hari ng katuwiran. Hindi nakasaad dito sa kasulatan, sabi ni Pablo, kung saan nanggaling si Melkisedek, sino mga magulang niya, kailan siya pinanganak, ganito, ganyan, wala siyang sinabi. Subalit, ipinahayag dito na ganoon kakataas ang otoridad ni Melkisedek kung ikukumpara natin kay Abraham, sapagkat siya ay
pinagpapala ni Melchizedek si Abraham. Kagaya, mas mataas ang sabi dito, mas mataas, yan ay nasa Hebrews 7, Hebrews chapter 7, verse 7. Sabi dito, at alam nating mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpapala. Hallelujah. Mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpapala. Praise the Lord. Kaya mga ka-Team Jesus, kung ikukumpara natin ito, mga salitang ito, sa ating buhay, kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, no? Mas pinagpapala. Ang sabi dito? Mas, sa 7, mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpapala. So kung tayo, ngayon sa kasalukuyan, tayo ang ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo upang makapagpapala sa iba. Kaya nga, blessed are those who give generously. So kung tayo ang nagpapala sa ating kapwa, kung tayo ang ginagamit ng Diyos bilang kanyang mga kamay, bilang kanyang daluyan ng kanyang mga pagpapala, tayo ay mas mataas sa paningin ng Diyos. Blessed are the givers. Blessed are those who give than to receive. Di ba? Mayroong kasabihan yan. Mapalad ang mga nagbibigay kaysa sa mga tumatanggap. Kaya kung tayo man ang ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo upang makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kapatiran sa body of Christ, ay mas mataas ang tingin ng ating Diyos Ama sa atin, ang tingin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, kaysa kung tayo lamang ang recipient, kung tayo lamang ang tagatanggap ng mga pagpapala. Hallelujah. Kaya kung di ba, alam natin na bawat linggo, ang Team Jesus members ay mayroong pinili ang banal na Espiritu bilang pagpapalain natin. So kung tayo ay nakapagpapala sa isang kapatid, ang tingin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin ay mataas kumpara doon sa nakatanggap ng mga pagpapala. Hallelujah. Kaya mas piliin natin, mga ka-Team Jesus, na tayo ang magpapala kaysa tayo ang makakatanggap ng pagpapala. Maliban na lamang kung alam naman natin na ang lahat ng mga pagpapala ay galing sa Diyos. So tayo, pinagpapala tayo upang tayo rin ay maging pagpapala sa iba. Yun ang sabihin nating prinsipyo ng isang Kristiyano. Hindi tayo pinagpapala para lamang sa ating mga bulsa, kundi tayo ay pinagpapala upang maging pagpapala rin sa iba. Kaya nga, aliba, yung sinasabi natin, yung tubig, kapag ang tubig na yan ay malinaw, walang kakisaw-kisaw. Kapag may tulo na nakalagay, may isang drop lang, tuk, ganon. Di ba magkakaroon siya ng ripple, anong tawag niya na, pag ganon ay kikilos, magbibilog, tapos doon na naman sa kabila, tapos doon na naman sa kabila. So yun dapat ang mangyayari sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Kailangan nating
tayo ay pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo para maging pagpapala din tayo sa iba. So, hindi titigil ang pagpapala ng Diyos dito sa atin. Kung natanggap na natin yon, hindi yun titigil, kundi ito'y magpapatuloy. Ito ay ibibigay mo rin sa iba, pass it on. Ito namang binigyan mo, mag-pass it on din yan sa iba. Ito namang binigyan ng iba, papapass it on din yan sa iba. Maaring ang kanilang mga binibigyan ay hindi mga part ng body of Christ, subalit ang pagbibigay ay nagpapatuloy, hindi siya tumitigil sa kamay mo. Yan dapat ang mangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. So si Panginoong Hesukristo, mga ka-Team Jesus, ay hindi nagaling sa lahi ni Levi. Si Levi, alam na natin na si Jacob na naging Israel ay mayroong 12 anak. At sa 12 anak na yun, 12 tribes, ang sa 12 anak na yun, ito ang naging 12 tribes of Israel. So sa tribo ni Levi, doon pinili ang pagiging pari, na kung saan kahit sila ay kabahagi ng Israel, sila ang tumatanggap ng mga offering o tithing na ibinigay ng mga Hudyo. Kahit pareho silang mga Hudyo. Bakit? Sila nga ang kanilang inheritance ay ang ating Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo. Yon ang kanilang inheritance. Hindi sila nabigyan ng specific part ng land nung kanilang nakuha yung promised land, no? Hindi sila binigyan. Kundi ang kanilang inheritance ay ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan magsisilbi sila sa templo at anuman ang ibinibigay ng mga pumupunta sa templo, ng mga nagdarasal, ng mga nag-o-offer, yon ang kanilang share, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So, si Panginoong Jesucristo ay hindi nanggaling doon sa lahi ni Levi, kundi siya ay nanggaling sa lahi ni Judah. No? Sa lahi ni Judah. At hindi siya nanggaling, dahil hindi siya nanggaling sa lahi ni Levi, siya ay sinabi dito na katulad siya ng pagkapari ni Melchizedek. Hindi natin alam ano na nangyari kay Melchizedek, subalit itong si Melchizedek ay siya ang hari ng katuwiran, a righteous king, fair judge, matuwid na hari. Ibig sabihin nun, no compromise. Pag sinasabi nating matuwid tayo, mga ka-Team Jesus, ang ating katuwiran ay hindi naaayon sa katuwiran ng tao. Ang ating katuwiran ay naaayon sa katuwiran ng salita ng Diyos. So, binibigyang pansin natin dito, mga ka-Team Jesus, ang mga Kristiyanong pinagpapala at nagpapala. Si Abraham, mula sa kanyang mga nalikom na mga lot niya, ibig sabihin yun yung kanyang mga nakuhang mga bagay, ari-arian at iba pa, sa kanyang sa digmaan. Dahil noong panahon na yun, di ba nakikipagdigma sila sa mga kingdom. Dinidigma nila yung mga
yung mga kingdom. So, lahat, meron na siya. Halimbawa, ito, ang dami-dami ng kanyang mga nakuhang mga loot. Ibig sabihin yung loot, L-O-O-T, yung mga nakuha niyang galing doon sa kanyang pakikipagdigma at nanalo sila. So, 10% ng kanyang mga nakuha ay ibinigay niya doon kay Melchizedek. At itong si Melchizedek ay pinagpapala nga si Abraham. Gayong si Abraham ay pinangakuan ng Diyos Ama. So, ibig sabihin nun si Melchizedek, mga katimjisas, ay masigit pa kay Abraham. At maaring siya ay katulad ng anak ng Diyos. Hallelujah. Doon sa lumang tipan. Kung siya ang anak ng Diyos doon sa lumang tipan na naging matuwid na tagapamahala o hari, darating ang panahon na si Panginoong Hesukristo na ang maghahari sa mundo at kasama niya tayo ang kanyang mga matuwid na tagasunod. Kaya, no compromise tayo, mga katimjisas, sa anumang mayroon sa mundo. Kadalasan, nagkakaroon ng compromise, limbawa, ang inyong barangay, ang inyong syudad, ang inyong lalawigan, ay nagsiselebrate ng fiesta. Ang inyong barangay may fiesta. Ang inyong ang inyong syudad may fiesta. Ganito, may fiesta. Tapos, nagbibigay sa iyo ng pagkain, yung kapitbahay nyo, binigay niya yung pagkain na galing doon sa pag-aalay nila sa kanilang fiesta. So, kung alam natin ang katotohanan, no compromise. Alam natin na tayo bilang mga Kristiyano, hindi natin pwedeng kainin ang mga pagkain na inihandog sa mga idolo. Hindi natin siya pwedeng kainin, yung mga pagkain. So kung alam natin ang katotohanan, hindi naman natin pwedeng insultuhin yung ating mga kapitbahay na nagbigay sa atin. Ang sarap pa naman ng pagkain. Naalala ko yung sermon ni Pastor Paul doon sa Assembly of God noong nakaraang linggo. So yung kanyang tatay ay talagang faithful, righteous Christian, no? So, sa kanilang mga kapitbahay, ayan, nag-iingay na kasi may pista. Ganito, nag-ano na sila, nagkaatay na sila ng mga baboy, manok, at iba pa. At yun nga, binigyan sila ng pagkain. So, tinanggap ng tatay niya yung pagkain na yun. Subalit, hindi nila kinain. Tinapon. Samantalang ang kanilang pagkain ay, ayun, buwad. At binigyan sila ng masarap na pagkain. Pero hindi nila kinain yun. Dahil ito ay inihandog sa mga idolo. Kagaya ba kay Daniel, na si Daniel and his two friends refused to eat doon sa Babylonia, sa pinapakain sa kanila na ino-offer na sa idol. Ang sa kanila lang ay yung mga herbs, mga vegetables, ganyan. Pero kahit ganun ang kanilang kinain, mga katimjisas, mas lumaki sila, no, na mas malusog, na mas malakas. Kahit ang kinakain nila ay hindi yung mga pagkain masasarap, may karni, mga ganyan.
Bakit nandoon ang pabor ng Panginoong Diyos Ama sa mga buhay nila? Sapagkat they never compromise their faith in God. So, ganun dapat ang gawin natin, mga katinjisas. Hindi tayo mag-compromise. Tayuan natin ang ating pananampalataya kay Kristo. Kung mayroon tayong mga kaibigan dyan, lalo na mga lalaki nating mga kapatid, Brad, daan ka muna, Brad. Tagay ka muna, Brad. Isang shot lang. O, dahil nahihiya ka naman, okay, inom ka rin bilang pagrespeto. Hindi yun bilang pagrespeto, mga katinjisas. Alin ang mas nirirespeto mo? Ang Diyos o ang tao? Ang Diyos o ang tao? So, no compromise. Tingnan natin yung pagiging matuwid ni Melchizedek. Kung sa lumang tipan siya ang tinatawag na pari, no? Ng kataas-taasang Diyos. Hallelujah. Si Panginoong Jesucristo ngayon, ang pari natin. Ang pari, ang punong pari ng kataas-taasang Diyos. Kasi bakit sinasabing kataas-taasang Diyos? Dahil ang tao ay may iba-ibang Diyos na kinikilala, may iba-ibang Diyos. Kung pupunta ka doon sa Greece, makikita mo doon sa Greek mythology, makikita mo doon ang iba't ibang Diyos nila. God of war, God of peace, God of this, God of heathen, God of Zeus, God of Aphrodite, Goddess of love. Maraming mga God and Goddesses. Kaya, ang kataas-taasang Diyos, the highest God, sapagkat yun ang ating Diyos. So, si Panginoong Jesucristo ay ikinukumpara kay Melchizedek. Hindi siya nanggaling sa lahi ni Levi, na yun ang itinuring na mga pari o punong pari. So, iba si Panginoong Jesucristo, mga katinjisas. Kaya yun ang ating titingnan, si Panginoong Jesucristo lamang. Siya lamang at walang iba. Pinagpapala tayo, kaya tayo dapat ay maging pagpapala rin sa iba. Para sa ganoon, di ba, mas mataas ang pinagpapala, mas mataas ang magpapala kaysa pinagpapala. Of course. Tayo, si Panginoong Jesucristo, pinagpapala niya tayo. So, mas mataas siya sa atin dahil tayo ang kanyang pinagpapala. So, kung tayo naman ang magpapala sa iba, tayo ang magdideklara ng mga pagpapala, God bless you. Ganun ba? Kaya nga, sa bawat may mga gawain tayo, may mga nakilala tayong tao, mga kapatid, ganyan. Bago tayo maghiwa-hiwalay, ay sinasabi natin, God bless you. So, ibig sabihin nun, pinagpapala natin sila. Sa pamamagitan ng ating deklarasyon, at dahil mayroong kapangyarihan ang ating mga dila sa pagdeklara ng kabutihan para sa ating kapwa. So, yun din ay isang uri ng pagpapala, mga katinjisas. Hindi lang pagpapala na pinansyal. Kung mayroon kang mga pinansyal, kung pinagpapala ka ng Diyos ng maraming pinansyal, praise the Lord. So, gagamitin natin yung mga pagpapala na yun upang tayo ay maging pagpapala rin sa iba.
ng kung saan mas mataas tayo kasi tayo ang nagpapala. Diba? So, mas piliin natin na tayo ay maging tagapagpapala. Hallelujah. So, anuman ang mga natatanggap nating pagpapala mula sa ating Panginoong Diyos, mula kay Panginoong Jesucristo, i-share din natin sa iba. Anuman ang mga pagpapalang natanggap natin mula sa Diyos, kagaya ng pagpapala ng katalinuhan, pagpapala ng karunungan, pagpapala ng kalakasan ng pangangatawan, pagpapala ng emotional stability, yung strength mo sa iyong emosyon, na hindi ka kaagad nagtatampo, na hindi ka kaagad naiiyak sa mga sitwasyon ng buhay, pero matatag ka, no? Yan ay mga pagpapala. Ang kalakasan natin ng ating pangangatawan, ang lakas natin, yan ay mga pagpapala. Hallelujah. So, gamitin natin yung mga pagpapala na yon upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Bawa, di ba, sabi ko sa inyo last Friday, nag-message yung aming administrator sa Joy na hindi siya makapasok dahil masama ang kanyang pakiramdam. So, walang ibang gigising o walang ibang pupunta ng maaga doon sa opisina, kundi ako. So, yun ang aking lakas. I am blessed by the Lord with the strength and the good health. So, yung pagpapala na yun ay ginagamit ko, binibigay ko sa Panginoon. Kaya sinabi ko, okay ma'am, no worries po. Magpahinga lang kayo. Ako na po ang pupunta sa opisina ng maaga. Kaya, nung magtapos ang ating live, ay sinabi ko yung kay Tito Brian. Si Tito Brian ay nagtitherapy pa nung time na yun. Sabi ko, mahal ko, yung aming administrator ay hindi makapasok ngayong araw na maaga kasi not feeling well siya. So, kailangan akong maaga sa opisina before 9 o'clock para ako ay mabuksan ko yung office at naaring may mga papasok, hindi natin alam. No? So, kailangan may tao na sa opisina. Sabi ni Tito Brian, okay. So, kahit na hindi pa oras ni Tito Brian na tumayo, gumising, ganito, ganyan, siya naman ang naghahatid sa akin. Sabi ko, wag mo na lang ako ihatid. Mag-Uber na lang ako para hindi madisturbo yung pahinga mo. Siya, no, I'll do that. So, by the grace of God, nakarating kami doon. So, yun ang sinasabi nating pagpapala, pinagpapala natin ang ibang mga tao kung anumang mayroon tayo na ibinigay ng Diyos sa atin upang ang Diyos ang mapurihan. We offer our strength, our resources, whatever we have to the Lord, to other people. Yan ang ibig sabihin mo. Sabihin mo, mahirap lang ako, wala naman akong pera. No? To God be the glory. Wala naman akong pera. Paano ka makapagpapala sa iba? Hindi lang financial ang pwede nating maging pagpapala. Maaring ikaw ay binabibiyayaan ng Diyos ng isang pusong puno ng pagpapasinsya at pakikinig sa iba. So, maaring makinig ka lang sa isang kapatid, sa isang kaibigan mo, na maraming reklamo sa buhay, na maraming mga hinanakit sa mundo. Ang gagawin mo lang ay makinig. Kailangan niya lang, hindi niya kailangan ng advice. Minsan may mga tao na hindi nila kailangan ng advice natin. Ang kailangan nila ay yung may taong nakikipagsimpatiya sa kanya, may taong nakikinig sa kanila. Yun ang naging dahilan kung bakit may mga taong nag-suicide. May mga taong ngayon nagsushoot, may sinushoot, may shooting na naman.
Saan ba ang shooting na yon? Yan, nangyayari yan sa mga taong yan. Nagkakaroon sila ng mental disability sapagkat walang taong nakikinig sa kanila. Ang tingin nila sa lahat, hinuhusgahan sila. Ang tingin nila sa lahat, walang nagmamahal sa kanila, walang nakikinig sa kanila, walang concern sa kanila. Kaya anong gagawin nila? Dalawa lang gagawin nila. Either sila ay magpakamatay ng mag-suicide mismo, o kaya mag-suicide sila nakasama yung iba. Ganun lang yun. Dahil akala nila walang nakikinig sa kanila, mga katinjisa. So, kung nandoon yung, kung ang pagpapala, yung blessing ng Diyos sa atin, yung gift na ibinigay ng Diyos sa atin, ay ganun. Nakikinig tayo. Pasensyosa tayong nakikinig sa iba. Bless them with that. Ibigay natin ang ating oras sa mga taong ito na makinig sa kanilang mga hinanakit, na makinig sa kanilang mga hinaing, na mayroon lang silang mapagpahingaan, mapagpalabasan na kanilang mga kabigatan sa puso. Mayroon silang naiiyakan na shoulder, na ganito, ganun. Hindi nila kailangan ng mag-advise mo. Kailangan lang nila ng mga taong nakikinig sa kanilang sign. Okay, makinig ka lang. O ganyan. Maya-maya, di mo alam, tapos na. Naipalabas na nila yung kanilang, ang kabigatan ng kanilang mga puso sa pamamagitan mo. Hallelujah. Na ibig sabihin nun, ikaw ang pinagpapala. Bakit? Pinagpapala mo yung isang tao na ito. Kaya nga, our minutes, our time, our day, we offer it to the Lord. Whatever we have, Lord, these are all yours. Use me. Paanong paraan sa buong araw na ito na magagamit mo ako? Ang aking oras, ang abilidad na ibinigay mo sa akin, yung karunungan na ito, yung mga pagpapalang physical, financial, strength, na magamit mo. Kasi nga, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your soul, with all your strength. So, gamitin natin itong mga bagay na ito, mga pagpapala ng Diyos sa atin, upang tayo ay maging pagpapala sa iba. Unang-una, ang modelo natin ay si Panginoong Hesukristo. Dahil ang kanyang buhay ay pinagpapala niya sa lahat ng mga tao sa mundo. Siya ang ating modelo eh. Ibinahagi niya, sinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ang ating mga buhay rin ay dapat na maging sakripisyo rin sa iba. Sa pamamagitan nun, maaring tayo ang gamitin ng Diyos upang mailigtas itong taong ito mula sa kapahamakan. Upang mailigtas itong taong ito mula sa pagkitil niya sa sarili niyang buhay. Dahil may isang ikaw na nakinig sa kanyang mga hinaing. May isang ikaw na nakaunawa sa kanyang mga hinaing, sa kanyang mga kabigatan, sa kanyang sitwasyon sa buhay. Ganun lang. Nag-iisip tayo, paano tayo gagamitin ng Diyos? Paano ako maging pagpapala sa iba? Ang daming mga paraan. Kaya nga, kung tayo ay nalilito at hindi natin alam kung paano tayo maging pagpapala sa iba, mayroon tayong 24/7 on-call service. Ano yon?
Jeremiah 33:3. No? Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things you know nothing about. So tawagan mo ako 24/7 ang online service ng ating Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu. Tulungan mo ako, Holy Spirit. I dedicate my life to you today. Gamitin mo ang buhay ko. Sa pagising pa lang natin, gamitin mo ang buhay ko upang ako ay maging pagpapala sa iba, nang sa ganoon makapagbibigay ako ng kapurihan sa iyo. Dahil ang taong pagpapalain mo ay magpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa buhay mo, kapatid. Sa buhay mo, brad. Sa buhay mo, sis. Kasi sa pamamagitan mo ay napagaan ang aking pakiramdam. Nag-isip pa naman ako na wala na talagang nakikinig sa akin. Wala na talagang halaga ang buhay ko. Magpakamatay na lang ako siguro, ganyan. Subalit may taong ginamit ang Diyos. At ikaw yon. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. So, ikaw yun, mga ka-Team Jesus, ang ginamit, no, ng banal na Espiritu para sa ganoon ay maging pagpapala ka sa iba. Oh. So, ano ngayon ang masasabi natin? Masasabi ba natin na wala talaga akong maaring ipagpapala sa iyo? Maraming paraan. As we ask the Holy Spirit to lead us, let us be a blessing to others. Habang tayo ay may pagkakataon pa, at tingnan natin ang ating punong pari na si Panginoong Jesucristo. Unang-una, nagsakripisyo siya. Isang beses lang niyang ginawa. One time. Hindi kagaya sa mga pari, sa mga Levites, na nagsasakripisyo sila, nag-o-offer sila doon sa mga, para sa mga tao na nagkakamali. Sila rin ay nag-o-offer dahil tao rin silang nagkakamali. Subalit, ang offering na ginawa ni Panginoong Jesucristo ay ultimate offering. One time lang niyang ginawa. At kung sino man ang maniwala sa Kanya, ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. One time deal. Sa atin, one time deal lang tayo. Maniwala ka o hindi? It's your choice. It's your choice. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po, Holy Spirit, sa iyong pangungusap sa araw na ito, sa pagbibigay mo sa amin ng emphasis kung sino si Melchizedek, siya ang hari ng katuwiran. Kagaya rin ni Panginoong Jesucristo, siya ang aming punong pari, ang aming hari ng katuwiran, the King of Righteousness. Siya ay patas sa lahat ng tao. Binigyan niya ng lahat ng pagkakataon, ang lahat ng mga tao na maniwala sa Kanya at mailigtas sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong paghahandog sa buhay mo para sa amin. Hindi ka pinatay, kundi ikaw mismo ang naghandog sa buhay mo para sa amin, para sa mga naniniwala sa iyo. Oh, hallelujah. Mas mataas ang nagpapala kaysa pinagpapala. So, Panginoong Jesucristo, andito ang aming mga buhay.
Inaalay namin sa inyo ang buhay namin, ang oras namin, ang panahon namin, ang aming katawan, ang aming lakas, anumang mga pinansyal na meron kami, Panginoon Diyos, andito lahat. Everything belongs to you. We offer them all to you. Gamitin mo ang aming mga buhay. Gamitin mo ang aming mga, ang anumang gift na ibinigay mo sa amin upang kami ay maging pagpapala sa iba. Nang sa ganoon, itong mga taong ito na makatanggap ng mga pagpapala ay magpapasalamat sa inyo dahil ikaw ang nagpadala ng tao upang makatulong sa kanila, upang mapagpapala sila, Panginoon Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, here we are. Use our bodies. Send us for your purpose and your glory. Hallelujah. Patatagin mo ang aming mga pananampalataya sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng generous heart. Generous heart. Na anumang mga pagpapala ang aming natatatanggap ay hindi lamang matatapos sa amin, kundi ito po ay iikot. Magkakaroon ng ripple effect sa ibang tao, Panginoon. Na magiging pagpapala rin kami sa iba. Dahil kami ay nakatanggap ng iyong mga pagpapala. So kami rin ay maging pagpapala sa iba, Panginoon, for the glory of God. Na hindi kami ang makikita, kundi ang makikita ay ikaw, the source, ang hari na matuwid. Oh, hallelujah, ang aming punong pare. Yes, Lord, gamitin mo ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan. Maraming salamat po sa lahat ng mensaheng iyong binigay sa amin sa araw na ito. Dinideklara namin na ito ay silyado ng banal na espiritu, na hindi ito manakaw ng demonyo dito sa aming mga isipan, dito sa aming mga puso, kundi ito ay mananatili at ito ay aming magagamit na sa pang-araw-araw habang kami ay nilalakaran namin, habang kami ay tumatakbo sa takbuhin na kung saan doon kami tinawag mo, Panginoon Jesus. Habang hinihintay namin ang tamang panahon, ang iyong mga pangako ay matutupad sa aming mga buhay. O hallelujah. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. To you be all the glory and honor, Father. At anuman po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak, Father God, I declare, Lord, answers to their prayers. I declare blessings upon blessings sa kanilang mga buhay. Dahil tinatanggap kanila, nakikinig sila sa iyong mga salita, Panginoon. O buhos mo po, buksan mo ang mga bintana at pintuan ng kalangitan at ibuhos mo po sa iyong mga kaanakan, na nandito ngayon nakikinig sa iyo, Panginoon Diyos. Nagbigay ng oras nila para sa iyo, Lord. Grant the desire of their hearts in the name of Jesus and by the blood of Jesus. And we are also praying healing, Panginoon, sa sino man pong mga nagkakasakit, sino man pong may mga sakit. Si Tito Brian, Panginoong Diyos, we are claiming complete healing sa kanyang katawan. Si Vitaline na nagkakasakit, Lord, we are claiming complete healing sa kanyang katawan, Panginoon. Sino pa man po ang mga nagkakasakit, we are claiming healing sa kanilang mga katawan, Lord, because you are our great healer. We claim, O God, maging si Tita Lynn as patuloy siyang nagpapagaling, Lord, sa kanyang sitwasyon. We are claiming healing sa kanyang katawan. At kay Tita Jane, doon sa kanyang mata, at kung sino pa man po ang mayroong mga nararamdaman. Lord, salamat po sapagkat ikaw ang humipo, Holy Spirit, sa bawat isang katawan na nangangailangan ng iyong kagalingan. Dahil ikaw, Lord Jesus, you are our great healer. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming lahat ng pasasalamat at papuri ay binabalik namin sa Diyos Ama. In Jesus' name and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! God is good! Salamat sa Diyos at tayo ay nakaraos.
God bless sa ating lahat. Jesus loves us. Maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli. Mwah!